Pabor naman sa ilang mga motorista ang plano ng DOTR o Department of Transportation na i-counterflow o baliktarin ang daloy sa EDSA busway. Ito'y para hindi na rin maabuso ng mga pasaway na motorista. Si Bernard Ferrer sa Balitang Pambansa. Positibo ang pagtanggap ng ilang commuter sa posibilidad na baliktarin ang direksyon ng EDSA busway. Nangangahulugan na ang pampublikong bus sa northbound lane ay inilipat na patungong southbound lane at vice versa. Para sa ilang commuter, isang magandang hakbang ito ng Department of Transportation upang eksklusibong magamit ng mga pampublikong bus ang EDSA busway. Okay lang po kung magbe-benefit naman yung mga commuters din po. Kasi kung pumapasok naman po sila, doon sila usually dumadaan. Mas okay po na mag-giveaway na lang. It's good at least iwas traffic para din sa mga commuters, pero let's see what will be the adjustment is. Iminungkahi rin nila na taasan ng multa na maaaring ipataw sa mga pribadong sasakyan na daraan sa EDSA busway. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, natalakay na nila ang nasabing plano sa mga kumpanya ng bus na dumadaan sa EDSA busway. Posible anyang maisapinalito bago matapos ang taon. They will give us their position, no? Although ang initial reaction nila is it's a very good idea. Isa rin sa kinukonsidera ng Transportation Department ay ang bawasan ng binibigay na protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kasalukuyan, pinapayagan na makadaan sa EDSA busway ang mga ambulansya, truck ng bombero at sasakyan ng kapulisan na may lehitimong operasyon. Gayon din ang sasakyan ng Pangulo ng Bansa, Pangalawang Pangulo ng Bansa, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Supreme Court. Matatanda ang isang SUV na may peking number 7 protocol plate ang nag-viral matapos dumaan sa northbound lane ng EDSA busway. Ang number 7 protocol plate ay binibigay lamang sa mga nakaupong senador ng bansa. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa.